So the time now is 4. Ayan, kung nakikita nyo, 4 ng madaling araw. So nandito ako sa may MOA. Ayan. And then nandito yung luggage ko. So ito yung aking bag or aking luggage. So ngayon, pumunta ako ng airport. Naiwan nga ako ng eroplano. But dahil nga nag-expire na yung aking residential na visa at saka yung aking re-entry visa, hindi ako makakapasok sa Saudi Arabia ng ganong kadali. Yun yung sinabi ng POEE, ng OWA at ng balikbayan na office at saka nung tax na international. So ngayon, dahil naiwan ako, so may option sila. Sabi nila kung kaya ko raw na mag-stop over sa mga country na makakatipid ako hanggang makarating ako sa Saudi Embassy ng mga lugar na country na yon, na bansa. And then sinabi ko naman, okay, kaya ko gawin yon. So ngayon, ang pa-challenge, kailangan may pera ako sa bulsa. So, kailangan ko ng dollar account or dollar money into my pocket. And also, isasama ko na rin ang vlog ko sa gagawin ko. So, it's a travel vlog. So, ang pupuntahan natin ay India, Singapore, Thailand, Malaysia, and siguro, yung 4 na yun na kasi yun lang ang open country. Yun lang ang free visa. So, yun yung option ng airport sa akin at yung mga personnel sa airport dito sa NAIA sa Terminal 1. And sobrang bait ng mga tao kasi nagsabunutan kami nung stewardess nung nasaraduan ako ng eroplano eh. So, talagang nagsabunutan kami na pumunta ang mga taga-Muntinlupa na police personnel para lang talagang posasan ako, nakaganon na ako, poposasan nila akong ganon. Tapos ano ako dito sa tiyan, nasuntok akong ganon. Tapos may nasiko ako ng bayag nung pulis dahil siniko ko ganyan. Tapos natadyakan ko pa siya and nahulog pa yung laptop sa desk nung Saudiya talaga. So ang daming nangyari. Kung mayroon lang media ang pumunta, makikita niya kung paano ako nakipag-away and ang daming nangyari talaga. So galit na galit si Ate Girl na stewardess ng Saudia Airlines. Siyempre ako. So naiwan ako, sabi ko 30,000 yung nawalda score, 34,000 pesos. So hindi ako pwedeng hindi lumaban kasi nga sarado na lahat, yung visa, yung re-entry, yung residential ko, lahat kumbaga cut off or already finished or expired. So I need to renew those documents and magagawa ko lang yun pag nagalamay ko na puntahan yung ibang country na malapit na kasi sarado yung Saudia office dito sa Manila eh. From Luzon, Visayas, Mindanao, the Saudia ministry is already closed. So that's the big problem if you are here, if you are Saudi and you are visiting travel Manila, you cannot get your documents because there's a kind of strictly protocol through the wars happening now all over the country from Luzon, Visayas, Mindanao and international. So ito yung view dito.